Maraming nag-aalaga ng kakao ang napapatanong sa sarili nila kung bakit ganito ang nangyayari. Ang daming bulaklak, pero paglipas ng ilang araw, isa-isa itong nalalagas. Walang bunga, walang ani, at doon nagsisimula ang pagdududa sa abono, sa pruning, sa sarili. Pero ang totoo, madalas wala sa mga yon ang tunay na dahilan. Ang kakao ay may isang tahimik na kondisyon para mamunga. Isang kondisyon na hindi mo kayang bilhin, hindi mo kayang pilitin, at hindi mo makikita ng malinaw. Ang kakao ay hindi umaasa sa hangin. Hindi rin basta-basta napopollinate ng malalaking insekto. Umaasa ito sa napakaliit na nilalang na halos hindi mo mapansin sa taniman. Ang mga midges, kung titingnan mo, parang alikabok lang silang gumagalaw. Pero sa kanila nakasalalay kung magiging bunga ang bulaklak o hindi. Kapag wala sila, kahit gaano kalusog ang puno, kahit gaano karami ang bulaklak, babagsak lang ang lahat. Hindi dahil mahina ang kakao, kundi dahil walang naglipat ng buhay mula sa isang bulaklak patungo sa isa pa. At dito madalas nagkakamali ang tao. Kapag masyadong malinis ang taniman, wala nang lugar para mabuhay ang mga insektong ito. Kapag lahat ng dahon ay winalis, kapag puro kemikal ang paligid, kapag pinatay mo ang lahat ng damo at mikrobyo. Sa mata mo, maayos. Sa kalikasan, patay. Ang midges ay nabubuhay sa balanse. Gusto nila ang mamasa-masang lupa, ang mga nabubulok na dahon, ang lilim ng puno, ang organikong kapaligiran. Kapag binigyan mo sila ng tahanan, kusa silang darating. At kapag dumating sila, kusa ring tutugon ang kakao. Hindi mo kailangang pilitin ang pamumunga. Hindi mo kailangang dagdagan agad ng dagdagang input. Minsan, ang kailangan mo lang ay huwag sirain ang buhay sa paligid. Ito ang aral ng kakao. Hindi lahat ng solusyon ay nasa dagdag. Minsan, nasa pagpigil, sa pagrespeto, sa pag-unawa na ang ani ay hindi produkto ng lakas ng tao, kundi ng pakikipag-ugnayan sa kalikasan. Kung gusto mong dumami ang bunga, huwag ka lang tumingin sa sanga. Tumingin ka sa lupa, sa lilim, sa mga dahong inaapakan mo, sa mga buhay na hindi mo pinapansin. Dahil sa kakao, tulad ng buhay, ang pinakamahalagang gumagawa ng trabaho ay madalas hindi mo nakikita. Pero kapag nandoon sila, mararamdaman mo ang resulta.